Live mula sa DZAG Radio Pilipinas Agoo, maghahatid ng balita at serbisyo publiko mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union hanggang Pangasinan. Serbisyong pulis ng Artikaduan. Serbisyong pulis ng Artikaduan. Sandigan ng mamamayan sa Region 1. Laging maaasahan. Magandang umaga po. Ako si Police Corporal Rafi Viloria, ang Community Affairs PNCO ng Artikaduan. Samahan niyo po kami sa ating programa na maghahatid sa inyo ng pinakasariwang balita at kaganapan ng mga kapulisan dito sa Region 1. Tara na at ating saksihan ang serbisyong nagkakaisa ng ating mga kapulisan para sa isang payapa, ligtas at maunlad na pamayanan. Basta sa Pro 1, secured ka. Region 1, your safe homeland. Alamin ang peace and order situation at iba pang mga balita dito sa Patrolya sa Probinsya. Patrolya sa Probinsya. Top most wanted individuals sa La Union at Pangasinan, timbog ng mga kapulisan sa PRO1. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng mga kapulisan ang dalawa sa most wanted individual sa lalawigan ng La Union at Pangasinan noong May 13, 2024. Inaresto ng mga miyembro ng Sudipen Municipal Police Station ang tinaguriang third most wanted person sa bayan ng Sudipen. Kinilala ang suspect na isang magsasaka, 51 anyos at residente ng Purok 5 Barangay Upuplas, Sudipen, La Union. Inaresto ang suspect sa bisa ng ibinabang warrant of arrest ni Honorable Marita Bernales Baluging, presiding judge ng RTC Branch 34, 1st Judicial Region, Balawan, La Union, na may petsang May 7, 2024 para sa kasong attempted qualified statutory rape na may case number 5114 na may kaukulang piyansa na umaabot sa 200,000 pesos. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon at dinala sa himpilan ng Sudipen Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon bago dalhin sa korteng nakakasakop sa kaso. Kinahapunan, inaresto naman ng pinagsanib na puwersa ng mga kapulisan mula sa Dagupan at Urdaneta Police Station ang tinaguriang Dagupan City's second top most wanted person sa Barangay San Jose, Urdaneta City, Pangasinan. Ang suspect ay nakatira sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City, Pangasinan at isang 24 anyos. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Dorothy Jimenez Alarcio Padilla, presiding judge ng RTC Branch 42, 1st Judicial Region, Dagupan City, Pangasinan para sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng case number 2024-0149-D at paglabag sa Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 sa ilalim ng case number 2024-0150-D na parehong may petsa na March 11, 2024 na may kaukulang piyansa na 200,000 pesos at 40,000 pesos. Dinala ang suspect sa Dagupan City Police Station para sa dokumentasyon bago i-turn over sa Court of Origin. Construction worker na may kasong qualified rape at tinaguriang top 7 most wanted person sa Agoo, arestado. Himas Rehas ang isang construction worker at tinaguriang top 7 most wanted person sa Agoo, La Union matapos itong mahuli ng mga otoridad ng Agoo Police Station noong May 13, 2024 sa Barangay Macalba Sur, Agoo, La Union. Dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape na walang inirekomendang piyansa sa ilalim ng paragraph 1 ng Article 266-A in relation to Article 266-B covering case number FC-A-2698, FC-A-2699, FC-A-2700 at FC-A-2701 na nilagdaan ni Presiding Judge Honorable Romeo Maglaya Atinio Jr. ng RTC Branch 31 Agoo, La Union
Commission na may petsa na April 16, 2024. Ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon at dinala sa himpilan ng Agoo Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon bago dalhin sa korteng nagbaba ng kaso. 105.7 grams ng hinihinalang shabu na kumpiska. 2 individual arestado sa isinagawang buy-bust operations sa Mangaldan, Pangasinan. Naaresto ang 2 tulak ng droga sa isinagawang buy-bust operation ng Mangaldan Police Station at PDEA sa Purok 6, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan noong May 14, 2024. Pinangunahan ng mga operatiba ng Mangaldan Police Station ang nasabing operasyon na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect na sina alias Kiel, 28 anyos, aircon cleaner mula sa Barangay Maluwed, Dagupan City at alias Jepoy, 28 anyos, walang trabaho at residente ng Pantal West, Dagupan City. Nadakip ang mga suspect matapos magbenta ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu sa isang pulis ng Mangaldan na umaktong pusher buyer. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang timbang na humigit kumulang 105.7 grams ng illegal na droga at nagkakahalaga ng 718,760 pesos ayon sa standard drug price nito. Kasama sa mga nakumpiskang ebidensya ay isang 1,000 pesos buy-bust money at 6 na piraso ng 1,000 budol money. Ang pagsasagawa ng pagmamarka, pag-inventaryo at pagkuha ng mga larawan sa mga piraso ng ebidensya ay ginawa sa lugar ng transaksyon sa presensya ng suspect at sinaksihan ng mga mandatory witnesses. Ang mga naarestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa himpilan ng Mangaldan Police Station para sa dokumentasyon at kasunod nito ay dinala sa RCLO1 para sa laboratory examination at drug test. Naihanda na ngayon ang naangkop na reklamo para sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga suspect. Top 4 most wanted person ng Region 1 arestado para sa patong-patong na kaso ng paglabag sa RA 8353. Naging matagumpay ang pag-aresto sa lalaking nakatala bilang rank number 4 regional most wanted person nito lamang May 17, 2024, bandang alas 9:10 ng umaga sa Sitio Dimaga, Barangay Tamdagan, Vintar, Ilocos Norte. Pinangunahan ang nasabing pag-aresto ng mga kapulisan ng Vintar Municipal Police Station sa koordinasyon ng Provincial Investigation and Detection Management Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at ng Women and Children Protection Desk. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Kaloy, 53 anyos at residente ng Sitio Dimaga sa nasabing barangay. Isinilbi dito ang warrant of arrest para sa sexual assault na may kaukulang piyansa na 200,000 pesos. Kaugnay nito, humaharap din sa kasong statutory rape, qualified rape at rape na may criminal case numbers 20497 hanggang 20500 na walang nirekomendang piyansa. Ang mga nabanggit na warrant of arrest order ay pinalabas ni Honorable Benefer Vergara Bernardes, presiding judge ng Family Court 1st Judicial Region, Branch 4, Lawag City, Ilocos Norte. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Vintar Municipal Police Station ang nasabing personahe para sa kaukulang disposisyon. Groundbreaking ceremony ng Camp Valentin Multipurpose Building, turnover of motorcycles sa Ilocos Norte PPO, tagumpay. Tagumpay ang tatlong aktibidad na isinagawa sa Ilocos Norte Police Provincial Office na dinaluhan ni Police Regional Director Police Brigadier General Lou F. Evangelista noong May 16, 2024. Una ay ang groundbreaking ceremony for the Camp Valentin Multipurpose Building na may layunin magkaroon ng malawak na lugar na paggaganapan ng mga aktibidad ng INPPO sa loob mismo ng nasabing kampo. Pangalawa ay ang blessing and turnover of the motorcycles na kinabibilangan ng 15 unit ng 100
650cc Honda dirt bike at 4 na unit ng 650cc Kawasaki versus motorcycles na makakatulong sa pagpapaigting sa kampanya laban sa kriminalidad. At pangatlo ay ang pamamahagi ng toolkits mula sa TESDA Regional Office 1. Nagsilbing panawing pandangal si Honorable Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos, 1st District Representative ng Ilocos Norte sa nasabing aktibidad, kung saan ay dumalo rin si Honorable Matthew J. Marcos Manotoc, Provincial Governor, kasama si Police Colonel Frederick Obar, Acting Provincial Director. Lubos ang pasasalamat ng mga miyembro ng Ilocos Norte Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Obar sa maigting na pagsuporta ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa mga kapulisan. 2 days Protect Seminar isinagawa sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Nagsagawa ng 2 araw na Protect o Patrolling and Response Operations Training to Empower CVOs and DANOD Seminar ang Ilocos Norte Police Provincial Office sa Mega Complex Poblacion 1, Corimao, Ilocos Norte noong May 17, 2024. Ang mga kalahok ay sinanay kung paano protektahan at pangalagaan ang pinangyarihan ng krimen, kung saan tinuruan din sila tungkol sa citizen arrest, search and seizure at mga tungkulin ng isang barangay peacekeeping action team. Maituturing na first responder ang mga kalahok kung sakaling magkaroon ng insidente sa kanilang pinagtatrabahuan, kung kaya malaki ang maitutulong ng seminar na ito sa kanila. Patuloy namang magsasagawa ang pulisya ng Corimao ng ganitong programa upang matulungan ang mga mamamayan. Sa gayoy matulungan din sila ng mga ito na may isang guni agad sa kanilang himpilan ang anumang insidente. Sa mensahe ni Police Regional Director Police Brigadier General Lou F. Evangelista ay pinasalamatan niya ang mga nakilahok sa nasabing seminar sapagkat sila ay ang magiging partner ng mga kapulisan sa pagsugpo sa anumang uri ng kriminalidad. Sa atin pong pagbabalik ay makakasama natin live dito sa studio ang mga kinatawan ng kapulisan sa Luna Police Station upang magbigay ng update patungkol sa peace and order situation sa kanilang AOR at talakayin ang kanilang programa, proyekto at aktibidad hinggil sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang ang ilang paalala.